Magandarang gabi, ka-legit the records. Welcome back sa aking YouTube channel and a Merry Christmas sa ating lahat. Busy-busy din po ba kayo sa pagpe-prepare? Ngayong araw ay ngayong gabi pala na ito para po sa ating Noche Buena. Anyway, advance Merry Christmas sa atin pong lahat and nawa kompleto po ang inyong family ngayong Paskong ito. Anyway, andito na naman nga po pala ako, si Gandara, ang ka-legit Records ninyo na maghahatid ng latest update and fresh happenings kahit po Pasko. Dahil araw-araw ay Pasko, of course, sa EAT. Eat Bulaga Original ng TVJ. So, ito na nga, ang mainit nating update na pag-uusapan ay pumapatungkol dito sa video ni Jillian Ward na kumakalat ngayon sa social media, and of course, bukod dyan, ay ang tape ink na kung saan ay binabagyo na raw ka-OG, nasa lantana ka-OG. So, pag-uusapan natin yan. But before that, nais ko munang i-shoutout ang ating ka-legit Records guys. Na-miss ko po kayo. Since Pasko naman, babatiin ko lamang po kayo ng Merry Christmas. Shoutout and maligayang Pasko, Miss Mendoza Jovia. Shoutout, good evening and Merry Christmas naman sa inyo, Miss Rose Maria. Ganon din po kay Sir Ivan Noel Puntenes, magandang gabi and Merry Christmas. Ganon din kay Sir Loreto Castro na matagalan nating subscriber, Merry Christmas. Pati po kay Miss Jovi Galia, magandang gabi and Merry Christmas. Samantala, ito na nga't simulan natin ang ating pong balitaan. Unahin po muna natin itong sinasabi na mala Yolanda at Undoy nga raw po sa lakas at sa dami raw ng blessings na natatanggap ngayon ng tape ink. Grabe nga naman, sa dami po ng kanilang maaaring description or pagdidescribe ay Yolanda and Undoy pa. Kaya ayan, talaga malalakas na bagyo yan. Pero ang komento naman ng mga netizen ay sa halip na malabagyong blessings ay literal na pagkawasak at pagkasalanta ang inabot po ng tape ink. Sabi nga dito sa post ni Best Pills, isa po siyang ka-OG, pro tape. Attention, alert! Mala Yolanda at Undoy sa lakas ng blessings ng tape ink Eat Bulaga. Buhos pa ulan. Tila inuulan daw ng tawag ngayon ang sales team ng tape ink dahil dagsa ang advertisers na nais maglagay ng kanilang mga advertisements sa tunay na nangungunang noontime shows sa bansa, ang Eat Bulaga, na napapanood din sa numero 1 at pinakamalawak na estasyon sa bansa, ang GMA Network Inc. So, siguro kung chika ito ni Ogie Diaz, baka sakaling kahit papano maniwala pa po tayo. Kasi kahit naman ganon ka-OG na tinitira si Joey De Leon or ang TVJ minsan, parang mas mapagkakatiwalaan naman itong si Ogie kaysa po dito, na? But about sa pinakamalawak na estasyon sa bansa, ka-OG ay hindi na ako kokontra kasi totoo naman na malawak ang GMA Network. And yun nga yung sinasabi natin na advantage nila sa TV5 at sa TVJ. Sabi pa dito, ikinatuwa ng advertisers ang bagong paandar at konseptong hatid ng produksyon ng tape ink. Nila, long-term at very sustainable ang content. Napaka-wholesome, napakasaya, napaka-vibrant, at napakagaling ng mga segments at host ng programa. Bumilib din sila sa natatanggap nilang feedback sa kanilang consumers na viewers mismo ng programa. Teka nga ka-OG, paano yun? Pag bumili sa grocery, paano naman nila malalaman na kaya sila nang bumili ay dahil sa tape ink? Para sa akin, okay pang sabihin nila na lumakas yung benta nila nung mag-advertise dun Pero yung consumers mismo ang nagsasabi na kaya sila bumili dahil sa tape ink. Paano yon? Post sa social media. Binili ko to dahil kay Paulo Fuentes, ganun. Matapos ang kanilang revalidation, process kung saan sinusuri nila kung saan napapanood ng consumers ang kanilang mga ad placements. Okay.
Okay. Nakakatuwa ang feedback. Lahat positive about the show at walang pinipiling edad o gender ang program. Yung pagiging wholesome talaga and content-driven ng programa. Hakot niya kahit anong socio-economic strata, which are the selling points. Kasi placing advertisements sa Tape Inc. hindi limitado ang audience namin. Bukod pa dyan, kuha rin nila ang kiliti ng masa. Siyempre, pera Yun yung kiliti na kanila pong pera, ka-OG ang katapat. Pero ang TVJ ay wala pong hinihiling kapalit ang mga fans nito. Diba? At meron nga pong mga nakatanggap ng kanilang mga papremyo. Pero may pa I love you TVJ. So, yun lang, napaka-basic. Yun yung katotohanan doon. Nitong Sabado, nagpasalamat ang buong Tape Inc. sa mga advertisers at dumadaming viewers ng programa dahil damang-dama nila ang walang humpay na suporta sa Itbulaga ng GMA. Samantala, kasado na rin ang mga bagong pasabog ng programa sa darating na bagong taon. Isa sa mga pasabog na ito ang sanib puwersa ng GMA at Tape Inc. kung saan mas pinalakas at mas pinalawig ang mga collaboration and corporation ng dalawang organisasyong magkatuwang sa paghahatid ng tulong at saya. Bukod pa dyan, ang mga bago at patok na segments na kagigiliwan ng mga manonood. Hindi rin mawawala dyan ang mga naglalakihang papremyo. Tinitiyak din ng Tape Inc. ang mga naglalakihang sponsors. May mga bagong mukha din na tayong makikilala at makakasama sa tanghalian. Ay wow ha, kung makapagmalaki po, kala mo talaga inuulan ka OG, wala naman po silang major advertisers kagaya ng TVJ. Ang mga pinagmamalaki po naman nila ay commercials lamang. So kumbaga, pagdating po sa trust ng mga companies, ka-OG, mga advertisers ay TVJ pa din ang panalo kaysa po dito sa Tape Inc. kahit magginawa po ang mga ito ka-OG. At bukod pa po dyan, hindi na ako nagulat sa mga pasabog di umano. So kung meron man, ako naniniwala na may mga pasabog po talaga silang segments, mga malalaking papremyo. Hindi ko na yun ookrayin kasi feeling ko din naman, totoo yun. Pasikat yung mga yan Mga pabida po yung mga yan Alam nga naman pong magpahuli ang mga yan bida-bida nga po ang mga yan. So syempre as long as kaya po nilang talbugan ng TVJ sa lahat ng bagay, makikipagtalbugan po ang mga yan. So sa segment sa mga papremyo, hayaan na po natin, di naman po pera natin yung nauubos, di ba? Ka-legendary guides. So, hayaan po natin silang magyabang hanggang sa yung pagyayabang po nila na ito ang mismong makapagpahamak lamang po sa kanila. But anyway, ito na nga, simulan naman po natin ang balitaan patungkol dito kay Jillian Ward. So, alam po natin lahat na siya ay produktor ng TVJ, ka-OG. And for sure, malaki ang talagang pasasalamat ni Jillian Ward sa TVJ dahil kita nyo naman kung kaano na po siya kataas na artista ngayon. Dati pangarap niya lamang po nagpaparinig siya sa TVJ. So, sa TVJ na meron pong laking utang na loob. And pasasalamat dahil TVJ naman ang gumawa ng paraan para sumikat siya, di ba? Hindi naman po ang Tape Inc. So, TVJ ang nag-pursue ka-OG. So, pakikinggan ba yan ng Tape Inc. ka-OG? Kahit siguro sabihin niya yan na pangarap niya maging artista after po ng programa, dead man na ang producers dyan. Pero ang TVJ dinala pa rin talaga itong si Jillian at pinasikat. Diba? Naging child star nga po yan. Anong paborito mong gulay? Malunggay po. Bakit? Bakit malunggay? Masarap po Tsaka maganda yun sa katawan. No? Ano ang gusto mong maging paglaki mo? Artista po. Wow! Bakit gusto mong maging artista? Para po matulungan ko si mama ko po. Wow, mama, kailangan mo pala ng tulong Mama, ano masasabi mo ron? Gusto ng anak mo tulungan ka?
Oo. Lagi niya talagang sinasabi sa akin yan ever since. Sabi niya, Mama, paglaki ko talaga mag-aartista ako, bibilan kita ng bahay mo, ng gano'n. Wow! Sino ba paborito mong artista? Si Rian Ramos po. Si, sinong Rian Ramos? Si Rian Ramos. Bakit gusto mo si Rian? Kasi po maganda din po. Parang ikaw din, ano? Mami, anong message mo sa baby? Message ko lang sa kanya, sana if ever na someday ipahintulot ng Panginoon na makamtan niya yung gusto niya, sana always on the ground yung feet niya, like that. Na wag siyang Samantala, sabi naman po dito ni Miss Maria Lucia Kalalang, magandang gabi and Merry Christmas. Nakakaawa naman yung tape ink, delusional na masyado sa pagsasabing Itbulaga is Paulo Contis at synonymous ito sa Itbulaga. Mahirap i-condone yung ganyang pag-iisip dahil baka gayahin ng kabataan na ang mali ay tama kung yon ang ipipilit mo. Dapat hindi ito pamarisan dahil pag nangyari yon, Filipino youth is doomed. So yan po ang komento ni Miss Maria Luisa Kalang patungkol dito. Kasi nakakagulat naman talaga, no? Na sininumus na po si Paulo Contis Kuno sa Itbulaga. Baka pamaniwala ang mga legit Americans sa pagiging fake bulaga, sa pagiging generic host and generic bossing and generic Tito Sen at the same time for being bagong spokesperson. Charis. Samantala, sabi naman ni Sir Eddie Bukayo sa kanyang komento, magandang gabi and Merry Christmas. Need na din siguro ibalik yung Super Serena. Ibahin na lang yung title. Miss Queen Bulaga, mas okay na title. Naku, nakakamiss nga no, ang Super Serena. Naku, bagay din dito si Zombie guys kung makakabalik pa nga siya sa Itbulaga original. Siya yung kakanta doon sa intro na siya ay isang model, 'di ba, ka-OG? And always waiting kasi ako na bigyan po ng highlight talaga ng TVJ ang pagkanta ni Zombie. Kinagiliwan din kasi talaga si Zombie, 'di ba, nung nasa babala, wag kayong ganun siya, yung kanyang pagkanta. Kaya naman talagang ang mga tao ay nag-request na sana'y maging parte siya ng Itbulaga. Samantala, sabi pa dito ni Atoy Manaloto, magandang gabi. Ganda ng content mo, Miss Gandara. TVJ is Itbulaga. And paulit-ulit po nating isisigaw yan na TVJ is Itbulaga hanggang sa tumunog na po ang eardrum ng mga bagong host po sa Tape Inc. Isisigaw natin ang isisigaw sa tenga po nila hanggang sa sila po ay mabingi na. Kasi yun po talaga ang katotohanan. TVJ is Itbulaga. Nakatatak na po yan sa kamalayan, sa malay po ng mga Pilipino. Samantala, sabi naman dito ni Alina Tsuchida, magandang gabi. Feeling ko kaya nila ginawa ang therapy ay para sa singing queen. Yes, I think then po na para mabigyan ng highlight at pakilala pa ang mga singing queens at maging parte ng Itbulaga. Kasi ang TVJ di naman po nila basta-basta pinapabayaan lang yung mga winners nila. So binigyan lang nila ng chance para makilala. Parang mga sex bomb lang. Tiyak ay mapapalitan na din yung portion after. So kayo ba, ka-legit Americans, anong inyong say patungkol dito? Pa-comment na nga lang po dyan sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa iba pa pong mga balita. And of course, Merry Christmas po ulit.